Hello guys, share ko lang ulit yung setup, solar setup ko. Ang inverter na to, mura lang. Yung surge power niya 12,000 watts, which is surge power lang yan. Ang tunay na, ang totoong power is 6,000 watts. Yun ang rated. Pero pinakamaganda sa inverter, dapat hindi fully consume yung wattage, less than 25% ang pinakamaganda para tumagal yung inverter. Dito naman tayo sa charger. May dalawa akong charger. Sabi ng seller, MPPT according to this. Ito naman claim MPPT pero PWM. Magkaibahan ng PWM and MPPT sa akin lang. Ang MPPT mataas yung voltage offer. Kumbaga 24 volts up to 150 volts na PV ang kaya. Ito naman PWM, kung 24 volts ang kaya ng charger na ito na voltage is 50 volts lang. So patunay na PWM, yun ang pinagkaiba. Pero yung charging, nalaman natin dito, tapitan natin. Ito yung PWM, loaded with 600 watts. PV, isa lang, isang 600 watts PV. Nakikita mo ito 16, 15.9 or 16 yung ampere. Ito naman, yung PPT, dalawang 600 watts. Ayan, para makita. Yun, dito mo ito 31.4.3. Let's assume 31. Nandito na 15. So times 2, 15 times 2 is 31. 15.9, 15.16. So 31 watts lang. So walang pinagkaiba yung harvest. Sabi ng MPPT manufacturer, 99% compare sa PWM. Pero makikita nyo dito ang katotohanan. Ito po. Tingnan niyan. 16 dito 31.3. So anong pinagkaiba? Wala, the same lang yung harvest. Kung ilang ang ampere, ilang energy ang harvest ng solar panel, yun ang i-absorb dito ng bawat EC. Ang diferensya lang yan, mataas yung voltage offer dito. So makasave ka sa wiring cost. Diyan ka lang makasave. Tapos mahal naman to. Depende sa brand. Depende sa brand ng MPPT. So, yun na. Tapos, ang gamit ko na battery, dalawa. Itong dalawa, LiPo 4, 130 EH. So 260. Ito naman lithium ions, 100 EH. So 200. Dalawa sila. Dalawang BMS. May maliit dito, 50 EH. Lithium ion din. Tapos yung ginamit ko sa ngayon is lithium ion lang. Ang LiPo 4 naka-unplug. Gamit ko XT60 para madali lang yung pag-unplug. Ito yung isa para dito. Hindi ko gamit kasi fully charged na ito. Is 97% at may load yan na water pump 1 HP 1 horsepower plus yung 1 horsepower rin na pressurized. Pakita ko sa'yo, nagpa-sprinkle ako sa garden ko kasi sobrang init. Yun. Tapos yung pa nakaandar. Marinig yan na yung water pump. Ayan.
Yung heater ko. Yan na. 1,500 watts yan. Tapos saksak ko dito. Diretso sa inverter. Dito sa isang tangking plan. Hindi mahirap. Lang. Puno to ng tubig. Maraming tubig yan. Full water yan. Sako dyan. Narin natin. Ako ito pa na rin. Tingnan natin yung percentage. 99. Percentage na tingnan mo sa easily declared. 99, 98. 99, 98. So pataas bababa load ko. Naka-switch on na yung heater. 88. Declared 88. 89%. Kasi nakaload na ang heater na itong kito na to. Yan. Diba? Napakalakas. Walang problema. At hindi rin umiinit yung BMS. Mumurahin lang itong BMS na to. 500 lang to. Hindi umiinit yung wire, wala pa rin problema kasi gamit ko yung mga wire, silicone wire. Ito 10 gauge, 10 gauge, may isang 8 gauge, 8 gauge para to. Itong 10 gauge, tatlong lithium, 1, 2, 3. Yung LiPo hindi ko ginamit. So guys, kung meron kayong mga tanong tungkol dito, comment lang sa comment section box. At kung magpapuo kayo, message mo ko directly. Thank you for watching.